na 2021. Ito po ang sinabi ni Duterte. But corruption, it's endemic in government. You cannot stop corruption. Nobody can stop corruption. Sabi po ni Duterte yan. Sandali, mga kaibigan, ano ba yung ibig sabihin ng endemic? Yan. So, yan natin ano bang meaning ng endemic? Yan. Kasi marami pa sa atin hindi alam ang meaning ng endemic. Yan. So, endemic. So, yung endemic, mga kaibigan, no? Parang kind of disease, no? Occurring within area or community. Parang malaria siya, no? Endemic, no? Mga kaibigan, na talagang nandyan talaga siya, no? Parang sakit, mga kaibigan. So, balikan natin ang sinabi ni Duterte. But corruption it's endemic in government. You cannot stop corruption. Take note, sabi ni Duterte, you cannot stop corruption. Doon pa lang, mga kaibigan, kita na natin na wala siyang solusyon. Nakita na natin na sinukuan na kaagad niya na hindi niya kaya na tigilan or pigilan or wakasan ang korupsyon, no? Ang sabi pa niya, nobody can stop corruption unless you overturn the government completely. So sabi po ni Duterte, ang paraan lang daw para ma-stop ang corruption ay i-overturn, parang itaob mo yung gobyerno, parang wakasan mo, para mawakasan mo, i-close mo yung gobyerno, itaob mo, baliktarin mo, or palitan mo lahat, from top to bottom, lahat, tanggalin mo, no? So, sabi niya, kung siya daw ang next president, nakakatawa mga kaibigan, kasi biruin mo naging presidente na siya, pero hindi pa niya nagawa itong sinasuggest niya. No? Sabi niya, mga kaibigan, no? If I were the next president, if you think there's really a need for you to change everybody in the system, then you must declare martial law. Then you declare martial law and fire everybody and allow the new generation to come into work for government. So sabi ni Duterte, ang suggestion ni Duterte sa bagong presidente, kung siya daw kasi yung bagong presidente, ang gagawin daw niya ay ipa-fire daw niya lahat ng mga nakaupo, no? From top to bottom, ipa-fire daw niya. Tanggalin niya lahat at pagkatapos ay ilagay daw yung mga next generation, yung mga kabataan, no? Ibig sabihin, or kahit hindi kabataan, basta mga baguhan. Tanggalin daw yung mga nag-uugat na, yung mga ang tagal-tagal na doon sa serbisyo. Kasi, kumbaga, rooted na, sanay na sila sa korupsyon. So, gusto ni Duterte, kung sino man daw ang susunod na Pangulo, ay tanggalin daw lahat ng mga tao sa gobyerno, palitan daw ng mga bago. Yan po ang suggestion niya sa bagong presidente. Kasi sabi po niya, nobody can stop corruption. Nobody can stop corruption. You cannot stop corruption. Corruption, it's endemic in government. You cannot stop corruption. See? So mga kaibigan, inamin po ni Duterte na siya ay inutil. Inamin niya na inutil siya, na hindi niya kayang stop ang corruption. Hindi po katulad ngayon sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na ang ginagawa po ng ating Pangulo ay hindi po niya sinasabi na hindi natin kayang solusyonan ang korupsyon. Nagtatry ang Pangulo, he's trying his best, he's doing his best para po i-stop ang korupsyon. Kaya nga ngayon, kabi-kabila yung galit sa kanya. Kasi nadadamay, marami talaga ditong madadamay. At ang sabi ng Pangulo natin, wala siyang sasantuhin kahit sino pang madamay. Ayun nga, si Chavez, nananawagan na. Mga kabataan, wag na daw kayo pumasok, mag-rally na lang daw. Mga militar, yan, mag-take over na daw sa gobyerno. Kasi nga, nasasali siya
nasasama si Chavez Singson. Yung kanyang construction firm, yung kanyang mga negosyo, nasasabit din. Kaya galit na galit siya ngayon sa Pangulong Marcos. Yan mga kaibigan, maraming galit ngayon sa ating Pangulo dahil nasasama. Kasi po ang Pangulo po natin, wala po sa kanyang kaibigan, kamag-anak, kung sino ka mang kapartido, walang ganun sa Pangulo natin. Hindi po siya katulad sa dating Pangulong Duterte na kapag kapartido ka, kahit na may ginawa ka na mali, kahit na marami kang korupsyon, kapag kapartido ka, hindi ka iimbestigahan. Kapag kamag-anak ka, you will be spared. Hindi ka iimbestigahan. Yan po ang dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, sa panahon ng ating Pangulong BBM, mga kaibigan, ay talagang seryoso ang ating Pangulo at pananagutin niya ang lahat kahit pa ito ay kanyang kaibigan. Kaya marami po ngayon nagagalit sa ating Pangulo. Kasama na si Chavez Singson na ngayon ay galit na galit. Yan po mga kaibigan, no? So, sabi po ni Duterte, but corruption, it's endemic in the government. You cannot stop corruption. So meaning to say mga kaibigan, dahil hindi mo mapipigilan ang korupsyon, ang ginawa po ni Duterte ay nakisali. Nakisali. If you cannot stop them, join them. Yan po yung kasabihan, di ba? If you cannot stop them, join them. So si Duterte po ay nakisama sa korupsyon. Siya din po ay nagnakaw. At inamin po niya na siya ay corrupt, na siya ay nagnakaw. Yan po mga kaibigan ang katotohanan. No? You cannot stop corruption. Nobody can stop. Yan po ang sinabi ni Duterte sa kanyang SONA 2021. So sabi niya, you cannot stop corruption unless you overturn the government completely. So para daw mawala ang korupsyon, i-close mo ang gobyerno para walang korupsyon. What a mindset. Anong klase mindset yan? Napakabugok. Isara mo ang gobyerno para walang korupsyon. My God. Bugok talaga. Wala siyang diskarte kung paano susolusyonan ang korupsyon sa gobyerno. Yan po si Duterte. Bugok. Manang-mana sa kanya ang kanyang anak na si Inday Lustay. Bugok din. Diba? Kaya ngayon mga kaibigan, lahat ng mga sinasabi ni Inday Lustay, bumabalik sa kanya. Lahat ng mga banat niya sa gobyerno at sa ating Pangulo, bumabalik sa kanya. Kasi may mga ebidensya. SONA 2021, mismo ang sinabi ni Duterte, you cannot stop corruption. It's endemic. Kaibigan, no? So yan po guys, no? Hindi daw mapipigilan ang korupsyon. Endemic daw yan. Yan ang sinabi, no? Yan po ang sinabi ni Duterte. Hindi mo pwedeng pigilan ang korupsyon, no? So kaya ba mga kaibigan, no? Sa panahon ni Duterte, kabi-kabila din ang korupsyon. Dahil sa hindi kayang pigilan ang korupsyon, so siya nakikisama na rin sa pangungurap. Di ba? Ito mga kaibigan, former President Rodrigo Duterte authorized the transfer of 47.6 billion from the Department of Health to the procurement service of the Department of Budget and Management for the purchase of COVID-19 supplies during the emergency phase of pandemic. This was confirmed by former Health Secretary Francisco Duque III on Monday before the House Committee on Appropriations, which reviewing the budget performance of the DOH and Philippine Health Insurance Corporation. So ito na mga kaibigan, no? Inauthorize po ni Duterte ang 47.6 billion na budget ng Department of Health para po i-transfer sa PSDBM. Ito po ay bawal sa batas. At bakit po ginawa ni Duterte yon? Para makapagnakaw, no? Ginamit ang formally, no? Para makapagnakaw, walang bidding-bidding, ibinigay ang kontrata sa formally, walang bidding-bidding.
no? Yung Parmali na yan, sino yung nagpakilala dyan kay Duterte? Michael Yang, yung kanyang economic advisor. So dyan po, no, ninakawan, bilyong-bilyon ang ninakaw sa mga Pilipino habang nangangamatay ang mga Pilipino sa COVID-19. Yan po mga kaibigan ay hindi maaring pasinungalingan, pabulaanan ng kahit sinong tao dahil yan po ay nangyari. So kita nyo mga kaibigan, ang korupsyon na ginawa ni Duterte. Nagkaroon ng mga investigation sa Blue Ribbon Committee during the time of Duterte. Pero anong ginawa na naman ni Duterte? Naglabas siya ng memorandum at pinigilan niya ang kanyang mga cabinet secretary. Anong sinabi sa memorandum? Hindi daw po pwedeng imbitahin ang kanyang mga cabinet secretary ng Blue Ribbon Committee. Hindi pwedeng imbitahin ang kanyang mga cabinet members ng Senado dahil ayaw niya ng kanyang cabinet members ay haharap sa investigasyon para tanungin dahil daw ay nababastos daw yung kanyang mga cabinet members. Hello? Iniisip mo na nababastos ang cabinet members mo pero hindi mo naiisip yung pera na ninakaw, yung korupsyon, hindi mo naiisip. Tingnan mo yun mga kaibigan. No? Kanya pong siya po yung naging shield, siya po yung naging abogado sa kanyang mga corrupt officials. Yan po ang ginawa ni Duterte sa kanyang panahon. Siya po ang nag-abogado sa kanyang mga corrupt government officials, lalong-lalo na yung kanyang mga cabinet members. Yan po si Duterte, corrupt. Kasi nga ang sinabi niya, you cannot stop corruption. Sabi niya, you cannot stop corruption. Kaya po ang ginawa ni Duterte, nakisama siya. Siya ay nangurap din kasi hindi nga niya mapigilan, no? So ulitin po natin yung sinabi niya sa SONA, mga kaibigan. Ito po ang sinabi ni Duterte sa SONA, no? Okay. SONA 2021. Ito po ang sinabi ni Duterte. Yan. Yan Duterte admitted that he cannot stop corruption. Sabi po niya, but corruption, it's endemic in government. You cannot stop corruption. Nobody can stop corruption unless you overturn the government completely. Duterte admitted in his SONA 2021 that he cannot stop corruption. Inamin niya na siya ay inutil at hindi niya kayang wakasan ang korupsyon. Ang sabi pa niya, walang taong makakagawa nito. Wala ni sino ang makakagawa na wakasan ang korupsyon. Ganyan po kainutil si Duterte. Kaya po ang ginawa niya, dahil di niya kayang tuldukan ng korupsyon, ay nakisama siya. Nangurap din siya, mga kaibigan. Nangurap din siya. Kasi nga, sabi niya, hindi daw mawawakasan ng korupsyon, so maging kurakot na lang. No? Para patas nga naman daw, maging kurakot na lang din siya. Kasi hindi niya kayang solusyon ng korupsyon eh. So siya, naging kurap na rin siya, mga kaibigan. No? At inamin po niya na siya ay nagnakaw. Siya, sabi niya, I am also corrupt. Nagnakaw din siya, mga kaibigan. Marami din daw siyang ninakaw. Diba? Yan po, mga kaibigan, no? So, ano pa po, mga kaibigan? Yan. Ang sabi pa niya dito, guys, no? Ayan nga daw, kung gusto mong wakasan ang corruption sa gobyerno, i-close mo na lang. I-close mo completely. Huh? Or i-overturn mo mula sa itaas hanggang pababa. Tanggalin mo lahat. Lagyan mo ng mga bago na mga appointees. No? So, yan po yung kanyang sinabi no, sa next president. No? Magdeklara na lang daw ng martial law. Yan po ang sinabi niya, no? Sa next president, na ang tanging magagawa daw ng next president, no? Sabi niya, declare martial law and fire everybody. Yan. So magdeklara daw ng martial law si PBBM at i-fire ang lahat ng mga tao sa gobyerno at saka palitan. Yan. So yan po yung sinasabi niya no kay PBBM kasi wala nga daw pong
Wala daw pong solusyon pagdating sa korupsyon. Kaya masasabi natin mga kaibigan, no, weak leader si Duterte. Siya ay mahinang leader kasi hindi po niya nawakasan ang korupsyon sa gobyerno. Kasi kung titingnan natin mga kaibigan, meron pa namang meron pa namang mga solusyon para masolusyonan yung korupsyon sa gobyerno.